Magandang gabi sa inyong lahat. Nagbabalik ang boses na dati niyong kinahuhumalingan, binibining Marjorie Salting, at ngayong episode na ito ay ang pre-episode po ng Dear Binibining Marjorie Salting. At syempre, magbabahagi tayo ng isang sulat ngayon at ang letter sender natin ay si Nelly. At sa aking mga tagapakinig dyan, ito po ang sulat ni Nelly. Magandang araw sa iyo, Binibining Salting. Isa akong avid fan mo noong nagtatrabaho ka pa lamang sa Bombo Radyo Baguio ng kahapon lamang program. Lagi kitang sinusubaybayan at masaya akong naririnig ang iyong tinig, kaya nga nalungkot ako noong umalis ka roon. Ngunit nang malaman ko ang Facebook account mo, ay dali-dali kitang minessage at labis akong nasiyahan noong sabihin mong gagawa ka ng reels mo at ito ang paksa mo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Nelly. 24 na taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa 3 taon ng kolehiyo ng kursong Bachelor of Arts in Biology. Mayroon na akong anak at kinakasama sa buhay na siyang dahilan kung bakit ako sumulat. Matagal na po kaming nagsasama ni Anton. Simula nang maisilang ang aming anak at kung bibilangin mo ang taon ng aming relasyon ay aabot na ng 8 taon itong Disyembre taong kasalukuyan. Hindi pa po kami kasal, Binibini. Pero nagsasama na kami sa iisang bubong kasama ng aming anak. Oo, may anak na kami. 16 na taon pa lamang ako noon nang magbunga ang aming pagmamahalan dahil na rin siguro sa labis na pagmamahal sa isa't isa at sa tuksong dala ng panahon ay hindi namin napigilan ang aming sarili. Ngunit gayon pa man ay binuhay namin ang bata kahit hindi pa kami parehong handang maging magulang. Mabait si Anton, Binibining Marjorie. Mapagmahal sa kanyang mga kapatid at lalo na sa kanyang mga magulang. 26 na taong gulang na siya pero masasabi kong wala pa rin siyang sariling desisyon sa buhay. Hindi pa rin niya kayang magdesisyon para sa kanyang sarili. Nasasabi ko ito dahil sa tuwing mayroong hingiin sa kanya ang kanyang ama, ay lagi-lagi niyang sinusunod. Kagaya na lamang kung tatawagan siya sa kanilang bahay para mag-asikaso ng kanilang mga lupain. Hasyendero kasi ang tatay niya at mayroon siyang sariling farm na inoorganisa. Ngunit ang aking tanong ay bakit si Anton ang nagbibigay ng lahat ng kakailanganin nila? Pera, allowance, pambili ng mga gamit sa loob ng bahay, materyales at lahat-lahat na. Naiinis ako, Binibini. Naiinis ako at minsan dahil sa sobrang inis ay napapaiyak na lamang ako. Sa bagay na ito, Binibini, ay inuunawa ko naman siya dahil alam ko bilang isang anak na kailangang magbigay sa mga magulang. Ngunit tama pa ba na kaming mag-ina ang maisakripisyo para sa bagay na iyon? Pangatlo siya sa magkakapatid, ang panganay ay naninilbihan sa ibang bansa at ang aking kinakasama naman ay nagtatrabaho bilang manager sa isang fast food restaurant at ang kanilang bunso ay nag-aaral pa at sinusustentuhan pa siya ni Anton.
Mula sa kanyang allowance, binibining salting, tuition fee, at sa lahat ng pangangailangan niya. Dumating sa punto ng buhay ko na napapagod na rin ako sa ganitong setup. Dahil kung susumahin, ay sapat na sana ang kanyang kinikita araw-araw para panustos sa aming pangangailangan. Ngunit dahil nga sa mga obligasyon niya sa kanyang pamilya, ay kami naman ang nawawalang mag-ina. May mga araw pa nga kapag humihingi ako ng pera ay parang nagdadalawang isip siyang magbigay at tatanungin kung saan ko ito ginagastos. Samantalang hindi man lang niya maisip na malaki na ang mga anak or malaki na ang anak namin. At marami na rin siyang pangangailangan at ako rin naman ay ganoon rin. Pagkatapos ko kasing mga anak binibini ay ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pumayag naman siya noon at gayon din naman ang magulang namin. Noong una binibini ay hindi ko pa kayang ireklamo ang lahat ng ito sa kanya. Ngunit nang nagkaroon ako ng lakas ng loob, ay sinabi ko itong lahat. Ngunit, imbes sanang maunawaan niya rin ako, ay ako pa ang naging masama. Ako pa raw ang may ganang magreklamo. Ako pa raw ang hindi makaunawa. Samantalang sa 7 taon ng aming pagsasama, ay wala akong ibang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa lahat ng sinasabi niya. May mga araw pa noon na hindi ako makain ng tanghalian at tanging 5 piso lamang ang laman ng aking pitaka. At yun nga, pinagkakasya ko yung 50 pesos sa 2 araw. Sa lahat ng yun binibini ay wala siyang narinig na kahit isang pagmumura sa akin o kahit isang panunumbat. Dahil din sa nangyaring iyon ay tinipid ko ng husto ang aking sarili. Nagpatayo ako ng maliit na sari-sari store upang may pangustos sa pangangailangan ko at proud akong sabihin na lahat ng perang iyon ay ipon ko mula sa perang binibigay sa akin ng aking mga magulang. Nahiya kasi akong magsabi ng pera sa kanya dahil alam kong sa huli ay pagsisisihan kong ginawa ko iyon. Sa pagkakataong ito binibini, ito po ang aking problema. Hindi ko alam kung kaya pa ba ng sikmura ko ang lahat ng nangyayari. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Nelly.